Mga kapatid, naranasan mo na ba na mabaliw dahil sa pag-ibig? Alam ko, karamihan, lahat sa atin ay nakaranas nito. Lalo na nung umiibig pa tayo, bago-bagong umiibig sa ating mga asawa. Dapat lahat ng nagmamahal ay may matibay at malakas na kalooban. Kasi dapat pag nagmamahal, handa kang masaktan. Handa kang tanggapin ang lahat. Mahal, madalas nasasabihan ka ng baliw. Hello mga kachika. So for today's video po, ang ganap po pala ngayon ay pupunta kami sa bababaan ng Mama Mary. Kaya let's go, puntahan na po natin. Saan tayo pupunta, Mick? Saan tayo pupunta? Mama Mary. Magbababa. Magbababa kami ng Mama Mary, guys. Dalawang Mama Mary yung ibababa namin ngayon. Bilis na! Wala na si Tita Pupot. Layo na ni Mama. Ayoko, gusto ko mainitan. Lamig-lamig eh. Hi kami, hi. Ito mga kachika, malapit na po pala kami sa unang bababaan. Nandito na pala kami mga kachika. Makikita nyo kanina lumagpas po si Mikmik. Kaya dito na po yung unang bababaan namin ng Mama Mary sa bahay po na ito. Kaya pasok na. Kung makikita nyo mga kachika, pagpasok po namin uumpisa na po pala mag-rosary yung mga kasamahan po namin sa pagbaba ng Mama Mary. Kaya naman po ay nag-rosary na din po kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang pala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming masalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Nagro-rosary lang po pala kami kapag po hindi pa na-rosaryhan nung may bahay yung Mama Mary. Pero kapag po na-rosaryhan na nila, hindi na po kami nagro-rosary. Ito nga pala mga kachika yung itsura ng loob ng bahay ng unang binabaan po namin ng Mama Mary. Mamaya mga kachika ipapakita ko po kung paano po kami nagbababa ng Mama Mary simula una hanggang dulo po. Papakita ko po kapag nasa pangalawang bababaan na po kami. Pagtapos po pala magbaba ng Mama Mary ito po nagpapakain po yung may-ari ng bahay. Ito nga po pala yung kinain namin sa unang binabaan mga kachika. Macaroni po ata tawag dyan. Hindi po ako kumakain yan pero syempre kailangan po. Char. Kumain na rin po ako pero tinikman ko po at masarap naman po siya. Kain po tayo mga kachika. Tatlo nga po pala yung ibababa sana namin Mama Mary mga kachika. Kaso yung isa po nagpa-extend po siya. I-extend po siya kaya sa Lunes pa po namin siya ibababa. Pero tuwing Sabado po talaga yung baba namin, tuwing ikalawang Sabado. Kapag diba ngayon Sabado, tapos ng Sabado uli. Tapos sa susunod po na Sabado, doon po uli kami magbababa ng Mama Mary. Tuwing second po siya. Sabado. Kaya mga kachika, mamaya po ipapakita ko kung paano po yung proseso ng pagbababa ng Mama Mary na ginagawa po namin dito. Nag-aakyat, baba po kami ng Mama Mary, ganun. COB po yung tawag doon o Christ on the Block. Sa mga part na po pala nito mga kachika, patungo na po kami dun sa pangalawang bababaan po namin ng Mama Mary. Tapos pagtapos po nun, tapos na po. Yung isa pong ibababa sana namin na na-extend pa sa Lunes, hindi po namin siya ibababa ngayon. Kaya, dalawa lang po yung ibababa namin ngayon, Sabado.
Dito nga po pala mga kachika yung bahay po namin. Doon po sa may mga nakasampay po. Doon po yung aming bahay. Pero hindi po kami doon patungo dahil papunta pa po kami sa ikalawang bababaan. So, dito na po pala yun mga kachika. Diyan po ang pangalawang bababaan namin. Papasok na po pala kami sa bahay ng ikalawang bababaan mga kachika. Kaya tiniklop ko na yung payong na dala-dala ko. Tapos ilalagay ko po muna yan dyan sa upuan. Pasok na po tayo. Ito mga kachika yung sinasabi ko na ituturo ko po sa inyo yung proseso ng pagbababa namin na Mama Mary. Pag di pa po nakapag-rosary yung mga bababaan, kami po yung nagro-rosary. Tapos po, pag na-rosaryhan naman na nila, hindi na po kami nagro-rosary. Malapit sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapag ng una, ngayon magpakailanman, magkasawalan siya na. Ang misteryo ng gawain na alay po natin ito para sa katagumpayan ng banal na gawain. At sunod po, pagtapos po mag-rosary, aawit po kami ng awit ng pastol nang nakatayo po kaming lahat at nakataas ang 2 pong kamay. Ngayon na po tayong lahat. At awitin po natin ang credo ng Savior of Christ, awit ng pastor. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at hinakay niya ako na ang iyo'y tumataas sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kagabay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati ng sarukong ay iyong pinaakaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit nagdaang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang mga banal, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na tinipon mo kami sa tahanan ito upang magpasalamat sa lahat ng mga biyayat pagpapala ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito. Hanggang ngayon, taglay pa ng bawat isa sa amin. Nawa, Lord, i-bless niyo po kami lahat upang magitagumpay ang piging na ito, Panginoon, na handa mo sa tahanan ito. Maraming salamat po, Lord. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapag sa una, ngayon magpakailanman, magpara sa walang hanggan siya na. Dadako na po tayo sa unang pagbasa. Ayon kay Samuel. At pagtapos po umawit mga kachika, ay babasahin na po ang first reading. Sa Siklag. Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka galing? Tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel, sagot ng lalaki. Bakit? Ano Fast bang forward nangyari? po mga Tanong ni kachika. David. Kumatalas po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang makamang Saul at Jonathan, sagot ng lalaki. Nang marinig ito, pinulit ni David ang kanyang kasuotan. Gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Tumangis sila, nagayuno at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, na mabuhay ng magigiting mong kawal. At pagtapos po basahin ng first reading, sunod naman po babasahin ay ang Ebanghelyo. Wikain mo, oo nakikinig.
sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang pag-ibig at papala natin Panginoon naway sumating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan na ng dait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Palakpakan po natin. Kilala, please. Pagtapos naman po basahin ng Ebanghelyo, ipapakilala naman po ang Soldiers of Christ. Hapon, tayo po'y magpapakilala sa may tahanan. Tayo po ang Soldier of Christ, Catholic Charismatic Healing Ministry, na matatagpuan po sa Santo Cristo, Pulilan, Bulacan, na pinapamumunuan po ng ating spiritual director na si Bishop Teodoro Bacani, at ang ating naman head servant ay si Sister Cecilia de la Cruz. Ang ating community po ay mga kaagapay po ng ating inang simbahan upang patuloy pong ipalaganap ang mabuting salita ng ating Panginoon at patuloy po tayong magkaroon ng malalim na ugnayan at relasyon sa ating Diyos na buhay. Ang ating community po ay may mga gawain. Unang-una po sa Sunday gathering po na ginaganap po sa Santo Cristo, Pulilan, Bulacan sa ganap na alas 9 hanggang 1:30 po. Napapaloob na po rin doon yung ating banal na Santa Misa. At mayroon din po tayong ginaganap tuwing Monday, alas 11 hanggang alas 3 po ng madaling araw, vigil overnight. Mayroon din po tayong mapapakinggan tuwing araw naman po ng Monday hanggang Thursday, sa ganap na alas 2 hanggang alas 4 po yun ng hapon. At meron din po tayong every Friday naman po, 15 days God Sealing, kung saan inaanyayahan po lahat ng may mga kasakitan na dumalo po sa ating banal na gawain. At yun po, lahat po yun ay gawain po ng ating community. At kung hindi naman po tayo personally na nakakapunta sa Pulilan, mapapanood po natin ito at masasaksihan natin ng live coverage po ang ating mga gawain. Ilagin lang po natin sa ating social media, sa Facebook account, ang Soldier of Christ, at doon po mapapanood po natin ng live coverage po ang ating mga gawain. At ito po yung ginaganap po natin, inakyat baba sa bawat tahanan, kung saan nga po patuloy na pinapalaganap ang mabuting salita ng ating Panginoon sa bawat tahanan na akyatan ng ating mahal na ina, upang paalala sa bawat isa sa atin ang kahalagaan po ng pagro-rosary araw-araw at ang at ang pagsisimba po sa araw ng linggo. Ayan lamang po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat upang patuloy na natin maunawaan ang salita ng ating Panginoon para sa araw na ito. Tawagin na po natin Sister Evelyn. Palakpakan po natin. At pagkatapos naman po magpakilala, ipapaliwanag na po ng aming coordinator na si Nay Evelyn na ang kanyang binasa kanina na Ebanghelyo. Mga kapatid, kasabihan nga, lahat na nagmamahal ay baliw. Nababaliw sa pag-ibig. Gagawin niya ang lahat para sa taong minamahal. Mga kapatid, ganun din si Jesus. Tinatawag na baliw dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa tao. Mga kapatid, naranasan mo na ba na mabaliw dahil sa pag-ibig? Alam ko, karamihan, lahat sa atin ay nakaranas nito. Lalo na nung umiibig pa tayo, bago-bagong umiibig sa ating mga asawa. Dapat lahat ng nagmamahal ay may matibay at malakas na kalooban. Kasi dapat pag nagmamahal,
handa kang masaktan. Handa kang tanggapin ang lahat. Dahil nagmamahal ka. Kaya nga lahat na nagmamahal, madalas nasasabihan ka ng baliw sa pag-ibig. Mga kapatid, ganun din ang ating Panginoong Hesus. Nasasabihan ng baliw ng iba. Kaya nga sinusundo na siya ng kanyang mga kamag-anak. Ito yung nakasulat sa ating banal na ebanghelyo dahil nababaliw na daw siya. Pero ano ba ang ginagawa ng Panginoong Hesus? Ito yung sidhi o nais niyang gawin na makasunod sa kalooban ng Ama at makatulong siya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Dahil ganun din siya magmahal sa atin. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nagmamahal at nagmamalasakit sa ating kapwa? Tulad ng ating Panginoon, kung papaano niyang ipinaglaban na ang kalooban ng Panginoon ay masunod niya. Kaya ginagawa ng ating Diyos na kahit mahirapan siya sa kanyang gawain, na bagamat ang akala ng kanyang mga kamag-anak at ng ibang tao ay nababaliw na siya. Ito yung pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon. Magpagaling ka sa mga may sakit at magpalayas ka ng masamang espiritu at pagkalooban mo ng kapayapaan ang bawat tao. Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya itong ebanghelyo natin na ipinapahayag ng Diyos kung papaano tayo magbibigay ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil isinugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo na nagpipilit na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, naroon pa rin ang mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Paano natin malalampasan ang anumang pagsubok na darating sa buhay natin? Manalig tayo sa ating Panginoon na siya lamang ang ating lakas. Siya lamang ang makakaagapay sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang Panginoon ipinakita niya ang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa, dapat suklian din natin ito ng pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon. Paano natin magagampanan ang nais ng Panginoon? Matuto tayong magkaroon ng kababaang loob at tapat na maglingkod sa ating Panginoon. Ito yung panlaban ng bawat isa, na magkaroon tayo ng pag-asa sa ating Diyos na buhay at manalig tayo na siya lamang ang makakatulong at makakaagapay sa ating mga problema. Alam niyo po, may sinasabi nga, ang Panginoon ay nagpapagaling sa mga may sakit. Alam niyo, minsan, naniniwala po ako dito sa kasabihan ito. Ang karamdaman ay hindi lang sa pisikal, maging pang-espiritual. Binibigyan tayo ng Panginoon ng isang karamdaman. Bakit? Hindi ito pang-pisikal para sa ating kaluluwa. Dapat gamutin natin kung ano man ang karamdaman ng ating kaluluwa. Ito yung paglapit natin sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po ako dahil naging karanasan ko. Nung ako'y may panding na kailangan operahan, ngunit nanalig lang ako sa Panginoon na siya magpapagaling sa atin. Bakit nawala? Di ba hindi ito pang-pisikal, kundi pang-espiritual? Nais lang ng Panginoon, hanapin ko kung ano ang kagalingan na yan na makakamtan ko. Ito yung paglapit ko sa Diyos.
paghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, at magpasalamat kung ano ang mayroon tayo. At saka mo hingin ang tunay at kaganapan na kagalingan sa lahat ng iyong karamdaman. At pag binigay ng Panginoon sa iyo ito, hindi lang sa iyo ibibigay ito, kasama ang buong pamilya mo. Kasi naniniwala po ako sa ganitong kalagayan na pag-usapan namin sa bahay kanina. Nung ako'y wala pa sa gawain ng Soldier of Christ, o hindi pa ako gumaganap, hindi pa ako coordinator, alam niyo po yung apo kong special child at bulag, sa bawat pagkakasakit po nun, doktor ang kailangan. Halos tumutulo ang luha ko kung papaano siya malulunasan. Hindi ko po alam. Pero nung ako'y gumanap sa binigay sa akin ng Panginoon na tungkulin, sa awat habag ng Panginoon, pray over lang, hanggang ngayon, hindi nagkakasakit ang aking apo. Kaya doon ko masasabi kung papaano ang biyaya ng Panginoon na ibinibigay sa bawat isa. Kaya naniniwala po ako, matindi man ang kasakitan ng isang tao, unahin mong gamutin ang espiritual upang dun mo malaman ang kaganapan sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Kasi ito yung kaganapan sa buhay ko. Kaya sinasabi ko to sa inyo, maniwala at manalig kayo sa Panginoon, anuman ang inyong karamdaman, walang ibang magpapagaling kundi ang Panginoon. Basta huwag tayong makalimot na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Yun lang po at isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At pagkatapos naman po ipaliwanag din ni Evelyn ang kanyang binasang ebanghelyo kanina, ngayon naman po ay aawit na po kami para sa huling bahagi ng aming gawain. Laman ang aming mga puso sa mga oras na ito. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na makalaya sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na tunay na masumpungan ka ng aming mga puso. Kaya sa mga oras na ito, buong puso natin alayan sa pamamagitan ng ating pag-awit ng patawad mo. Patawad mo, O Panginoon, patawad mo, O Panginoon, patawad mo, O Panginoon. Ang palataya ng tunay ang Diyos ay may magagawa kung patuloy tayong mananalig at mananampalataya sa Kanya. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the day. Lord Jesus Christ, Lord Jesus, Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, Manampalataya ang bawat isa na sa oras na ito, anuman ang taglay natin karamdaman, ipaubaya natin ito sa Panginoon. Na sa oras na ito, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay maramdaman natin ang kagalingan ng bawat isa. Manalig at manampalataya ang bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay, na siyang gagawa sa atin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ilagay natin ang kanang kamay sa ating ulot ng kaliway sa tapat ng ating puso. Awitin natin, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Nagpapagaling Ang magbanal na mga kaibigan sa lahat. Natin ang Panginoon ang ating mga kamay sa oras na ito. Hindi natin magiging kamay. Pagdating mo iyong magiging kamay, matatabuyan mo ng iyong banal na Espiritu. Upang taglay natin karamdaman ng Panginoon. Mananalig kami sa oras na ito ay pagkagaling mo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, mahal sa buhay na wala ito, Panginoon. Nananalig kami na abutin ang iyong magpalang kamay ng mga kalalig. Kaya ang mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ano ba lahat ng ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin?
At dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na kung sila man ay may karamdaman, Panginoon, nananalig kami, Panginoon, lalo higit ang anak ng iyong lingkod na si Sister Jane. Pananaligan namin, Panginoon, na sa oras na ito ay hingi po mo ng iyong mapagpalang kamay upang ang kagalingan na yan ay matanggap, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa pamilyang tumanggap sa iyong mahal na ina, Panginoon, nananalig kami, At pagtapos naman po namin umawit, bibigyan na po namin ng pagkakataon para po magpuri at magpasalamat ang may-ari ng bahay. Kung pwede pumunta si Mama Mary and you. Salamat din sa inyo lahat na pumunta dito ngayon para mag-pray, para ma-bless din kami. Amen. Palakpakan po natin. Pagtapos naman po magpurit pasalamat ng may-ari, maglalab offering na po, kung saan ito po ay nagbibigay po kami ng sobre dun sa may-ari ng bahay, kahit magkano lang po ibigay nila. Gayon din po kami, naguhulog din po kami dun sa sobre. Bali, 2 sobre po yung inilalabas. Para po sa amin yung isa, at para naman po sa may-ari yung isa. Kahit magkano lang po yung ihulog, pero para po yun sa simbahan, hindi po para sa amin. Para po yun sa pagpapagawa ng templo ng Soldiers of Christ. At pagtapos naman po mag-love offering, mag-closing prayer na po. Si Mama po pala yung magbabasa para sa closing prayer. Ang aking dalangin, o Diyos. Ano sasasok sa akin? Sa ulo ko. Ang gulit naman ito, anak ko, Lori. Tayo na po tayo para sa ating panalangin. Sa ngala naman ng anak ng Espiritu Santo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at nakatapos kami na malwalhati sa piging na ito na inihanda mo para sa amin. Salamat po sa pinagsaluhan ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na ipinadama mo sa amin, na magiging patnubay namin sa pagtahak sa buhay na ito. Extend po natin lahat ng ating kanang kamay sa ating love offering. Maraming salamat po sa love offering na ipinagkaloob ng mga kapatiran. Na mga love offering na ito ay magamit namin sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ibalik mo po ito sa mga nagsipagbigay na higit sa kanilang inaasahan, pagpapala sa kanilang pamilya at tahanan. Salamat po, Panginoon. Glory to God, glory to Jesus Christ, glory to the Holy Spirit. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpaso lang hanggan. At pagtapos naman po magbasa ng closing prayer, ang magbabasa naman po ay yung may-ari ng bahay. Magpapaalam na po sa mahal na Inang Berhen. Sa amin maraligang tahanan na naging sa iyong pinagmalaki sa aming mahal. Hindi kayo kasi naman lalaking magpapasalamat. Mahal ina, salamat po sa amin. Salamat ina, salamat. Ito ay hihintayin namin. Kami ay kalingaling, mahalain namin. Sana nga na si Espiritu Santo. Amen. Pagtapos po magkakamayan na po kaming lahat. Katulad po nung nakikita nyo sa video. Ganyan po. At ang pinakalas po magpapakain na po ang may-ari ng bahay. Bago po pala kami kumain, binibless po muna namin yung pagkain. Gaya po niyan. Ilang inaasahan, pagpapala sa kanilang pamilya at tahanan ng siksik, liglig at umaapaw pa. Maraming salamat po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpaso lang hanggan. Sa ngala ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. At eto na nga po, kainan time na po. Sa pangalawang binabaan po namin ang pagkain po dun pansit. Yan po. Na may halo pong mga gulay at baboy at tsaka po manok. Tas may soft drinks din po. Kaso di po ako uminom ng soft drinks kasi bawal po sa akin yun.
So, yun lang mga kachika for today's video. Thanks for watching. Bye!